Okay mga ka-riders, magandang hapon. Galing lang tayo sa trabaho, nakatsyempo tayo ng isang unit. Ayun, nire-ready lang nung ating kausap dito. Nandito po tayo sa Superbikes Center, dito po sa Sambat ng Santa Cruz, Laguna, Barangay Bubukal. 3, 2, 1, go! Okay, nandito po si Geraint at i-assist tayo. Ito na po yung inaantay natin na Ntorq 125 na race edition. Nakapag-vlog na po tayo nitong unang version niya, pero dito po tayo na-amaze. Ayan, iniaayos lang po ha. Okay, bali bagong pwesto po ito ng Superbike Center dito sa Sitio Sampaguita, Barangay Bubukal, Santa Cruz. Bali hindi pa po sila nag-o-opening. So hindi pa po tayo nabibigyan ng exact date kung kailan. Pero mas maganda i-ano muna natin. Check muna natin yung kanilang mga model na unit na naka-display. Okay, dito po sa harapan, nandito po si Honda Beat. Then, tatlong NMAX, Honda TMX, Barako Kawasaki, Smash, Suzuki, Skydrive Sport ng Suzuki, Mio Gear. Ito po, tatlo. Tapos, ang PCX nila, white. Then, ito po, ang Honda Click 125 version 2. And then, almost, dito, Ntorq, yung unang version. So, ito po yung kanilang Suzuki Abenis. Okay, marami pa po sa likod. Ayun, mga Honda Click. Pero ayun, yung ating ibablog ngayong araw po. Ito, ayan. Sir Geraint, maraming salamat ha. Bati ka muna dyan. Kaway muna. Baka may shoutout ka. Shoutout po sa mga tropang Linville dyan. Tropang Linville. Ayos, sige, sige. Okay, basta maganda. Ayun, pinatabi na natin itong naunang version para ma-compare natin kung ano yung kanilang pagkakaiba. Kasi dito po, ang unang-unang napapansin ko dito sa race edition ay yung kanyang headlight po. Ito, meron na siyang DRL na nandito sa gitna na parang letter B ang kanyang shape. Ito po ang na-improve dito kasi yung pong dun sa unang version, ito nga po ay bulb po ang kanyang headlight. So malaking bagay po dito, LED na siya. And then equipped po ng 12-volt LED headlamp ang Ntorq Race Edition. And then meron din po siyang automatic headlight on na kapag tayo po ay mag-start engine, automatic na nakabukas ang ating headlight. Okay, pag titignan natin mabuti, almost the same lang siya ng dimension dito sa harapan. Ayan, dito po yung kanyang pinaka turning signal na dito po sa taas. Bulb po ang ginamit. Ganun din po dito sa kanyang unang version. Ayan, bulb din po. Then, Smart X Connect na po siya. So, pwede natin i-connect sa cellphone natin itong Ntorq. Smart X Connect din, itong latest version. And then, dito sa kanyang front fender, ayan, same lang din. Combine ng glossy red at matte black dito sa harap po. Then, dito naman sa kabila, ayan. Malaki ang kanya pong front fender. So safe naman ang ating engine na yan. Mataas ang kanyang cover kaya hindi tayo mong problema sa talsik ng putik. And then single disc po dito sa kanyang front brake. At then ang kanya naman pong gulong ay tubeless na naka 100 by 80 by 12 ang sukat po. Medyo hindi ko lang mabasa yung kanyang brand pero mukhang Remora ang kanya na pong brand ng tire. And then made in India yan po. And then pagdating sa mags, unique po ang kanyang design, hindi kaparehas ng ibang ating mga nakikitang mag wheels. Dito para siyang kamay ng gagamba. Naka-telescopic fork naman ang kanyang front suspension. Then isa pa po sa pinagkaiba nitong Ntorq dito sa unang version po yung kanyang decals. Ito po ang design. Okay, nakasulat po dito, ayan, 125 na displacement, kulay white. Then merong lining dito na kulay red. And then carbon fiber ang dating ng kanyang decals. And then dito po sa ilalim, ayan, meron tatak ng TBS Racing. And then pagdating naman dito sa race edition, ayan, nadagdagan po dito sa harapan, yan yung parang simbolo na pang racing siya talaga. And then
dito nagkaroon na ng parang carbon fiber yung design ng kanyang decals. And then ito yung symbol ng racing, ayan po, itong mga kulay red. Then dito sa kanyang likuran, ito maganda yung kanyang emblem, ito naka-emboss po na chrome. Ayan, napaka premium po ng design niya pagdating dito sa kanyang emblem. Okay, ayan, sa ilalim nakasulat race edition. And then dito sa muffler, ayan, meron pong nakalagay na CBTI Rep. Ayan. Sa mga hindi nakakaalam, ito lang po ang nakita kong scooter na tunog big bike po ang muffler. Ayan, mamaya maghahanap tayo, baka meron ng naka-activate na may gas na, ito matetesting natin. Pero wala problema po sa lakas nito, swabe lang po. Nakapag-review na tayo nito last year eh. And then yung sa kanyang taillight, ayan o, parang puwitan po ng jet fighter. Ayan, dito po para mayroon siyang mga exhaust dito sa kabilang side, pero hindi lang natin alam kung butas talaga hanggang loob yan. Pambutas po talaga. Then ito yung kanyang stoplight and tail light, yan LED na rin po. Then nasa baba po yung kanyang turning signals na bulb naman ang ginamit. Okay, dagdag safety feature, ito pong reflector, and then meron din po ritong LED na ilaw para sa ating plate number. Then punta naman tayo dito sa kanyang fender, dito sa likod, ayan yung tapalodo niya. Bukod po dun sa kanyang full tire hugger sa loob, meron pa rito, kaya no problem tayo, lalo ngayon magtatagulan sa mga talsik ng putik. Okay, then ang size po ng kanyang gulong dito sa likuran ay 110 by 80 by 12, so medyo malaki po dito. And then siyempre naka drum brake pa rin po siya. And then single-sided shock po sa kanyang rear suspension. Then ito pa po ang isang unique dito kay Ntorq, yung kanyang gas tank na dito po sa likuran. Okay, meron pong 5.8 liters na fuel tank capacity si Ntorq. And then sa kanya naman pong fuel consumption, kung sa city drive po, nasa 51.54 kilometers per 1 liter ang kanya naman pong konsumo. Okay, sa kanya naman pong top speed, ni-research po natin, nasa 90 kilometers per hour. Okay, i-check naman natin yung kanyang under city storage. Okay, ito mukhang malaki po. Mamaya tetestingin natin yung helmet ko na full face ayon. Okay, ito po yung kanyang laman, sa basic tools, manual, at saka yung kanyang stock side mirror. Ayan. Sige, kunin ko na yung ating helmet para matesting natin kung talagang kasya ang full face. Hirap na isang kamay. Ayan, eksakto po ang isang full face helmet. Tignan lang natin kung may sasara natin ha. Ito, malalim naman yung kanyang pinaka upuan eh. Yun lang, hindi ho kayang isara. Ayan, nakaangat po siya oh. Subukan nga natin na nakabaligtad. Kaya lang mukhang hindi siya talaga dito sa harap na to. Ayan, hindi po ka-riders, hindi pwede po ang full face. Isa pa, balagtay na natin. Hindi rin talaga are. Hindi po pwede. Sige, okay lang. Balik natin. Siguro mga half face po kasya rito. Then ito po, nandito po sa loob ang kanyang charging port. Ayan, USB ready na po siya. And then meron po siya ritong LED sa loob para in case na madilim at gabi, may ilaw siya sigurado. Nandito po yung kanyang OBD pag halimbawang kailangan na natin i-scan yung ating computer box. Ayan, dito po i-connect. Okay, bago tong panel niya, dito muna tayo sa kanyang mga switches and buttons. Okay, magkakasama na po dito ang kanyang high beam, low beam, saka passing light. Ayan, mas maganda, wala nang extra button, hindi na nakakalito. Then turning signal, left and right turn, ang kanyang busina. Then dito po sa kabila, ayan, meron po siyang kill switch. And then hazard, ayan, meron din siya. Then off. And then yung kanyang push button electric starter. Okay, maswerte po tayo dahil meron battery. Makikita po natin yung mga naka-display dito sa kanyang digital instrument panel. Dito po sa right side yung kanyang ignition. Ayan, simpleng-simple lang. Ipihitin pababa yung kanyang lock ng manibela, then off, then on. Ayan, iyon natin ha. Okay, ayan.
Bali wala siyang masyadong colorful na ano, na backlight. So dito ang makikita po natin, isa-isahin natin na po yung kanyang trip meter dito po sa left side gawing taas. And then dito po yung kanyang orasan. Ayan, although hindi pa po siya adjusted. Then dito po yung kanyang speedometer sa gitna. Then ayun po yung odometer sa pinakataas. And then dito sa baba, diyan naman po naka-display yung mode na kung anong klase ang gusto natin takbuhin. Pwede po siya sa sports mode at street mode. And then dito naman po ang fuel indicator. And then dito po ang temperature ng N-Torque 125 Race Edition. And then pag bumaba po tayo, ayan, meron siyang hook dito sa gitna. Then check natin dito sa ilalim kung meron pang extra hook. Ayan, meron pa rin po. Ayan. Nakaya pong magkarga ng 3 kilo na maximum na bigat. Okay, pagdating dito sa kanyang footboard, ayan. Maganda naman at malawak. Hindi, kasi wala nang box dito wala nang pocket, kaya may space pa para sa ating leg kung mahaba po ang ating mga tuhod, tama-tama dito. Okay, sumakay na nga tayo para matansya natin. Okay, ayan po. Ang ating paa ay size 9. Meron pang almost 2 inches na space o pagitan pa. Okay, ayan, malayo po ang ating tuhod sa kanyang bearings. Hindi tayo maiipit, makakagalaw ng husto yung ating hita. And then, tignan natin sa kanyang turning radius. Okay, oh. Medyo mataas siya. Then dito may pagitan pang mga 1.5 inch. Kaya maluwag po. Hindi tayo mahirapan sa kanyang turning radius. Ayan, oh, diba? Hindi siya dikit sa hita. Ayos. And then, gandang-ganda po ako sa pairings niya. Ito, oh. Meron siya dito na gray ang kulay, then matte black, and then yung glossy red. And then andito po yung kanyang footrest. Ayan, alloy naman ang ginamit. Then meron pa rin po siyang kickstart dito kasama ng kanyang CVT. And then mabilis po ang access natin sa air filter dahil 4 lang po ang kanyang bolt. Hindi kagaya po dun sa iba, parang 8 ang tornilyo. Then pagdating po sa specs nitong N-Torque ay ayos na rin ho dahil tuho ay naka 3 valve, 4-stroke, single cylinder. And then naka-air cooled pa po ang kanyang cooling system, pero fuel injected na po ang kanyang fueling system. Okay, available po sa 3 kulay ang N-Torque 125. Ito pong marine blue, and then meron din pong race edition na yellow. At ang pangatlong kulay po ay itong race edition na red. Ito nga pong nire-review natin ngayon. Okay, ayan, nakaalis na po sa center stand. Medyo mababa lang po siya kasi nakakatayo ho tayo dito sa gitna ho. Ayan, flat po ang ating paa. Ayan, nakalapat po sa simento. Kaya komportable po. Okay, testingin natin yung kanyang preno, ha. Malakas ang preno po sa harap, oh. Kapit agad. Okay, dito naman sa likod. Dito mahina ang preno. Korea, adjust na lang. At drum brake naman to, mabilis i-adjust. Tapos, yung ating suspension, check nga natin. Ayos naman at sumasama siya.
I-check natin yung kanyang ano po yung sinasabi ko na tunog big bike na muffler. Ito, pakinggan nyo po. So almost same naman sila. Siyempre parehas na po sila ng muffler. Kaya wala lang pong gastong isa pero ito yung unang version meron po. Kaya ito, dito testingin po natin. Ayan po. Ay, ang ganda po ng tunog talaga. Pag inon po, ayan, bali yung unang naka standby mode sa kanya, itong kanyang DRL. And then sige nga sir, i-passing, pwede pa siyang gamitan ng passing light. Ayan. Hindi siya ilaw na, hindi siya naka-start din ayan, yung kanyang kusina po, ayan. Sige, pakipusina nga pre. Ayan, malakas po ang kusina dito sa Ntorq Race Edition. And then yung kanyang hazard, ito po sa likuran. Sa unahan. Okay. So hindi ho natin makita yung headlight gawa ng wala pong gas ito So sa stoplight nga sir. Ayan, ito po sa hazard. Then pag stoplight, ayan po, puro LED na po ang ginamit sa kanya. Okay, salamat sir. Okay, nandito po si Ma'am Shai, sales receptionist po ng Superbike Center. Ma'am, tatanong ko lang po, may pagkakaiba po ba sa price itong ating unang version sa Race Edition? Yes po, may pagkakaiba po siya sa presyo. Bali, itong ating unang nilabas na TVS 125 is, ang cash price niya lang is 71,900. Then dito po sa ating... Ito naman pong ating Race Edition is 80,900. So magkano po difference ma'am? Nasa 10K po. 9K. 9K po ang 9K sir. Okay ma'am, halimbawa po sa installment kukunin, kano po ang down payment? Sa down payment po nitong ating standard po, 3.5 lang po siya. 3.5. Dito po ma'am sa Race Edition. Sa Race Edition po is 6,500. 6,500. And then ma'am, pag halimbawang sa 3 taon po na monthly installment. Sa 3 years sir, ito po 2,980 less 150, bali 2,800 lang. Magkano po ang rebate niya ma'am? 180 po. 180 dito po sa sa unang version. Dito po sa Race Edition 3,880 less 200 sir. 200 naman po dito ang So 3,880 po sa 3 taon. Apo. Sa 2 taon naman po ma'am. Sa 2 years sir, ito pong ating standard 3,915 3,915 pesos. Okay, then ma'am sa ano ba sa 1 year? Wala tayong 1 year. Walang 1 year. 1 year and 6 months. 1 year and 6 months po. Bali 4,870 sir. May discount siyang 150. Okay ma'am, ano-ano po ang requirements nyo in case na mag-a-avail po? Bali, ang requirements lang po natin is 2 valid ID, bill, pwede po sa kuryente, sa tubig, then yung ating proof of income po. Kapag ka-employed, 1 month payslip, then pagka naman po business, kahit barangay permit. Okay. Welcome po tayo sa ating store. Available po tayo every 8 AM hanggang 5 PM po. Monday to Saturday, then kahit wala pa po tayong grand opening, pwede po kayo bumisit dito in front of Iglesia ni Cristo lang po tayo. Yung ating Facebook page pala, add nyo na lang po Superbike Santa Cruz or Superbike Center Santa Cruz. Superbike Center. Thank you.